ating Pangulo mismo ang nagsabi, ay dapat ang ating armed forces ay magsimula ng maghanda. Nag-iensayo Pilipinas sa pagbomba at kanyon. Titirahin na kasi China bago pa makapasok sa Metro Manila ngayon. Ayon sa nakalat nating impormasyon, balak tirahin ng China ng bomba at kanyon matapos iutos ni BBM dalhin lahat sa may Tarlac, lahat ng long range at di bomba na di kanyon. Ayon kay Commander Brigade Eugene Mata, maiging pagpraktisan na natin paano pagbobombahin niyang China. Di yung aantay pa nating makalapit sila sa labas, de dito pa lang sa loob, birahin na natin agad yung China. Ito yung offensive and defensive positions. So in wartime, when you conduct offensive and defensive positions, you use artillery fires to destroy the enemy. Pero ayon kay Colonel Reyes, hindi show of force itong pinapakita nila, kundi isang paghahanda kung meron mang gustong manglusob, pahihirapan muna sila ng Pilipinas. Matatandaan natin na ang ating Pangulo mismo ang nagsabi na bilang kanyang national security policy ay dapat ang ating armed forces, ang ating hukbong katihan ay magsimula ng maghanda sa ating tinatawag na territorial defense. Not necessarily show of force, but because yun nga, per policy ng ating gobyerno ay halos kailangan na nating paghandaan ang ating abilidad as a country, as a nation, as an armed forces, as the Philippine Army, doon sa mas importante at mas mahalagang capability, which is to fight wars, to fight battles, doon sa tinatawag nating territorial defense mode. Part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities, and kung ano man yung nakita nyo kanina, malamang nakita rin ng ating mga observers, controllers yan, and this will be subjected to validation. Tama na sa ngayon ay sabihin nating medyo patapos na halos yung ating campaign pagdating sa internal security operation. Samantala, nakatakda namang kausapin ni US State Secretary Antony Blinken dito si PBBM sa Manila ukol sa gagawin nilang paghahanda. China Metro Manila lulusob, pero Amerika haharang sa Manila. It is probably just formalizing what we are already doing, which will put a bit more structure to what we will do as in scheduling and interoperability and the actual joint cruises that we are having. And so that is still in flux. So we have to talk about it some more, and let's wait for the developments that will come from DC, from Tokyo, and here in Manila. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.